11 ng hating gabi, sa huling tren ng subway. Isang babaeng pasahero ang biglang nagwala at sumigaw. May ahas sa tren, may ahas sa tren. Kakain ang ahas ng tao. Tumakbo kayo. Pero ang mga tao sa loob ng bagon ay tumingin-tingin. At may nakita lang na kasing laki ng chopstick na bulate sa paanan niya. Agad sumabog ang tawanan. Bulate ay ahas na rin. Nabaliw na yata siya sa takot. Isang malakas na lalaki ang lumapit. Dinurog niya ang maliit na bulate gamit ang paa. Biglang namutla ang babae. Hindi na nagsalita, at tumakbo papunta sa susunod na bagon na parang tumatakas. Sa sumunod na segundo, bigla kong naramdaman ang malamig at madulas na gumapang sa likod ng binti ko. Yumuko ako, sa anino sa ilalim ng upuan. Isang napakalaking ahas, halos punuin ang espasyo sa ilalim ng upuan. Nakadikit sa sahig ang malapad nitong tatsulok na ulo. Ang pulang dila nitong hati ay sumisitsit papalapit sa bukong-bukong ko. Nanigas ang buong katawan ko sa takot. Halos agad akong tumalon, at sumugod palabas ng upuan. At ang malaking ahas ay sa sumunod na segundo, biglang lumabas mula sa ilalim ng upuan. Pero buti na lang hindi ako hinabol. Sa halip ay papunta sa lalaking tumapak sa bulate. Ay mabilis itong sumugod, sa loob ng halos 1 segundo. Kumagit ang mga pangil sa leeg ng lalaki. Biglang nagkagulo at nagsisigawan sa bagon. At hinawakan ng lalaki ang kanyang leeg. Nangingisay ng ilang beses bago bumagsak. Pagkakita ko sa itsura nito, nabigla ako. Ang laki nito ay parang higanteng sawa. Pero ang ulo at balat nito ay malinaw na parang king cobra. Paanong may ganito kalaking king cobra sa mundo? At kahit king cobra pa ito, hindi dapat ganito kabilis ang bisa ng lason. Paano siya agad bumagsak? Paano nakapasok ang ganitong kalaking ahas sa subway? Pagkabagsak ng lalaki, biglang umikot ang ahas, at mabilis na gumapang papunta sa ibang tao. Buti na lang ang tren na ito ang nag-iisang lumang subway sa lungsod na hindi pa napapalitan. May mga pinto pa sa pagitan ng mga bagon. Kung ordinaryong tren ito, magkakaugnay ang lahat ng bagon. Wala sanang matatakbuhan ang mga tao. Napakabilis ng malaking ahas, halos sa susunod na segundo. Binalot nito ang leeg ng isa pang tao. Parang baliw na tumakbo ang lahat papunta sa susunod na bagon. May tumakbo pataas, sa malas. Sa direksyon ko pa humabol ang ahas. Napakabilis talaga ng ahas na ito. Halos pagpasok ko pa lang sa susunod na bagon. Ang napakalaking katawan nito ay sumunod agad. Ang patag na tatsulok nitong ulo ay nakausli na. Ramdam ko pa ang dila nito, na halos didaykit na sa likod ko. Isara ang pinto. Puta, isara ninyo agad ang pinto. Sigaw ng isang lalaking may dilaw na buhok. Mabilis na kumilos ang lalaking may itim na sombrero. Hinawakan niya ang gilid ng mabigat na pinto. Ginamit ang buong lakas, kasabay ng tunog ng bakal. Bigla niya itong hinayla, kalabog. Mahigpit na nagsara ang makapal na pinto, at naitulak pabalik ang kalahating ulo ng ahas. Pero may 4 o 5 tao pa sa labas. Buksan, buksan ninyo. Baluktot ang kanilang mukha, takot na kumakatok sa pinto. Unti-unting narinig ang mga sigaw, at tunog ng pagbagsak ng katawan. Habang ang lalaking nakaitim na sombrero ay nakatalikod sa pinto. Hindi pinansin ang mga sigaw sa labas. Ang ibang tao sa loob ay natulala na rin sa takot. May tumatawag ng pulis, may umiiyak habang nakaupo sa sahig. Isang kulot na matandang babae ang sumugod. Punong-puno ng takot. Ang asawa ko, nasa labas pa ang asawa ko. Bakit mo isinara ang pinto? Sumugod siya sa pinto na parang baliw. Buksan ang pinto. Kayong mga walang puso, buksan ninyo para makapasok ang asawa ko. Ang lalaking nakaitim na sombrero ay nakasandal sa pinto, at mahigpit itong hinaharangan. Hindi siya umatras kahit kaunti. Kung hindi ko isinara kanina, matagal nang nakapasok ang ahas. Walang mabubuhay sa bagon na ito. Malapit na ang susunod na istasyon. Kung gusto ninyong mabuhay, maghanda na bumaba. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung halimaw o ahas. Namumula ang mga mata ng matandang babae sa pag-iyak. Itinulak niya ng malakas ang lalaki. Asawa ko iyon. Ikaw ang nagsara ng pinto. Para kang pumapatay. Umalis ka. Umalis ka nga. Umiiyak ng todo ang matandang babae. Hindi na natiis ng isang estudyanteng magkasintahan. Sinubukan nilang kumbinsihin ang lalaki. Humihingi pa ng tulong ang mga tao sa labas. Ibig sabihin hindi pa lahat patay. Buhay ang usapan, bakit hindi iligtas? Napakalamig mo naman. Oo nga, mag-asawa pa sila. Dahil sa pagsara mo, maghihiwalay sila habang buhay. Hindi mo dapat agad isinara kanina. Napangisi ang lalaking may dilaw na buhok. Ano ito, mga banal ba kayo? Mahilig magpakabuti. Kung ganoon, kayo na ang magligtas. Agad nag-away ang dalawang panig. Kasabay nito, napansin ko biglang tumigil ang katok. At wala nang sigaw ng tulong. May salaming bintana sa gitna ng pinto. Natakpan ito ng lalaki,
Pero may kaunti pa ring nakikita. Nakakalat ang mga tao sa sahig ng kabilang bagon. Namumutla at kulay ube ang mukha. May ilan pang nangingisay. At ang malaking ahas ay nakatayo sa harap ng pinto. Diretsyong nakatitig sa loob. Paulit-ulit na inilalabas ang dila. At ang mga mata nito ay pulang-pula. Muli kong natiyak na ang bagay na ito ay hindi simpleng ahas lang. Wala nang saysay ang pagtatalo. Paos ang boses ko. Wala nang buhay doon. Sumunod ang matandang babae sa tingin ko. Natulala sandali. At umiyak ng parang nabasag ang puso. Asawa ko. Bigla siyang bumaling at sinunggaban ang lalaki. Ikaw ang pumatay sa kanya sa pagsara ng pinto. Bumagsak siya sa sahig. Matinis ang iyak. Pero ang tingin ko ay nakapako sa kabilang bagon. Ang malaking ahas. Ang malapad nitong ulo ay nakaharap pa rin sa amin. Kinilabutan ako sa titig nito. Sa unang pagkakataon sa mata ng hayop, nakakita ako ng matinding pagnanais pumatay. Buti na lang may pinto. Kung wala, patay na sana kami. Sa sandaling iyon, huminto na ang tren sa istasyon. Tumunog ang anunsyo. Parang nakakita ng pag-asa ang lahat. Nagsiksikan sa pinto, ngunit, huminto ang tren. Natapos ang anunsyo. Hindi bumukas ang pinto. Buksan ninyo. Ano nangyayari? Sumiklab ang takot sa loob. Lumingon ako. Sa pinto ng kabilang bagon. Isang tingin lang kinilabutan ako. Sa sahig ng kabilang bagon. Ang mga taong patay na. Ay biglang nagmulat ng mata. Diretso ang titig nila. Ay biglang nagmulat ng mata. Diretso ang titig nila. Walang laman ang tingin. Diretso ang titig nila. Nakatitig sa kisame. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Mas nakakatakot pa. Diretso ang titig nila. Sa kanilang balat. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Parang may tumutubong kaliskis ng ahas. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Ang unang pumasok sa isip ko diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Ay parang zombie sa pelikula. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Pakiramdam ko tapos na diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Kung isang ahas lang sana. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. May pag-asa pa sanang makatakas. Diretso ang titig nila. Pero sa sitwasyon ngayon, diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Mukhang hindi na ito simple. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Sumulyap ako sa gilid. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. At nakita ko ang babaeng. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Unang sumigaw tungkol sa ahas. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Bigla akong lumapit. Diretso ang titig nila. At umupo sa tabi niya. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Ano ba talaga iyon? Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Mahina kong tanong. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Nanginginig ang ngipin ko diretso ang titig nila. May alam ka. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Hindi ba? Diretso ang titig nila. Itinaas niya ang ulo. Mapatla ang mukha. Diretso ang titig nila. Malalaki ang mata sa sobrang takot. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Nanginginig ang labi. Diretso ang titig nila. Bago niya nasabi. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Mutant na ahas. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. May virus. Diretso ang titig nila. Nakakahawa diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. At sa sandaling iyon, diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Sa kabilang bagon, diretso ang titig nila. Ang mga nakahandusay, diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Ay unti-unting tumayo. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Sa kakaibang galaw, diretso ang titig nila. Maputlang kulay ang mukha. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Namumula ang mga mata. Diretso ang titig nila. Kumikinang ang balat sa kakaibang paraan. Diretso ang titig nila. Lumilitaw ang mga kaliskis ng ahas. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Tumayo sila ng tuwid. Diretso ang titig nila. At pumila. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Sa harap ng pinto. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Nakatitig sa loob. Diretso ang titig nila. Biglang lumiwanag ang mata ng matanda. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. At sumigaw. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Buhay sila. Diretso ang titig nila. Buhay ang asawa ko. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Buksan ang pinto. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Sa susunod na segundo. Diretso ang titig nila. Sunod-sunod na kalabog. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Biglang gumalaw ang mga iyon. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. At bumangga sa pinto. Diretso ang titig nila. Paulit-ulit diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Buong lakas bawat tama. Diretso ang titig nila. Diretso ang titig nila. Walang emosyon. Hindi sila mukhang tao.
Pero ang matanda ay umiiyak habang nakatingin. Asawa ko, buhay ka. Bubuksan ko ang pinto. Mahigpit na itinulak ng lalaking nakaitim na sombrero ang pinto. Namumugto ang ugat sa noo. Ate, tingnan mong mabuti. Tao pa ba iyan na asawa mo? Wala akong pakialam. Asawa ko iyon. Parang nawawala sa sarili ang matanda. At sinubukang buksan ang kandado. Malakas ang tibok ng puso ko. Sumakit ang ulo ko sa galit. At sinigawan ko siya. Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Bigla siyang lumingon. Halos tumalsik ang laway sa mukha ko. Muntik pa akong maturok sa mata. Sino ka ba? Walang pusong hayop.